day mga ka-farm lahat. Ayan, so new property po tayo today. Ang location po nito is Calawag, Quezon mga ka-farm lahat. So ang sukat po ng property, 8,000 square meter. Ano? So bali, ang frontage po ito sa Alsada, it's almost 100 meters po. Ano? Ayan, so bali ito po yung barangay road niya. Nasa ngayon ay off-road pa, pero sa unahan naman po nito ay cemented na po. Ano? So bali ito lang po yung sa ngayon hindi pa cemented. So yun mga ka-farm lot, dito po magbumula yung property sa nyug na to. Babaybay po yan dyan. Ayan, so 8,000 square meter to mga ka-farm lot. Ayan, so babaybayin po natin yung frontage nya. Ayan, so pasok naman po dito ang 4 wheels. Kahit mababa ano. Ayan, so accessible naman po ito puntahan. Even bios mga ka-farm lot, pasok po yun sa property. So medyo madamo lang yung frontage nya. Pero ang kagandahan po dito, ayan. So takaran po yung nyug dito mga ka-farm lot, kababaan pa. Mamaya papasukan po natin yan. Dito lang po tayo mag-start. Sa source ng kuryente mga ka-farm lot, ayan, may poste po ng kuryente sa lugar. Ayan, may poste ng kuryente, kaya no worries po. Ano, sa tubig naman, deep well po mga ka-farm lot, kasi yung property is for farm. Sa ngayon, hindi pa po siya abot ng nawasa. Kaya deep well po yung pwede natin gawin. Ayan, or puso, yan. So, pwede po tayo maghukay and then pwede natin yung ipam. Sim po ng buyer namin na nakabili dyan, nagbutas lang sila. Gumawa sila ng hukay and then pinapump na lang po yung tubig. Ano. Ayan. So, accessible naman po ito puntahan and then may street light na rin po sa property. Ayan, may poste po ng kuryente. Ayan. Yun mga ka-farm lot, almost 80 to 90% po flat lang yung area niya. Ayan. So nyugan po ito and then nakaganda dun mga ka-farm lot is kababaan pa yun ng nyug niya. Ayan, matagal pa natin to magpapakinabangan mga ka-farm lot. Yan. So yun, flat land po ito. Yun lang mga ka-farm lot, medyo masukal yung property. The reason why kaya binibenta ng may-ari hindi na po maasikaso. Ano? Pero ang kagandahan dito, kababaan pa po ng nyug niya. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo masuka lang. Kaya hindi natin makita yung mga pagitan niya. Pero napakabilis lang po linisin yan. Mabilis lang yung linisin mga ka-farm lot. And then sa tao po na maglilinis, walang problema. Kasi dito sa Quezon, kalimitan po yan po talaga yung trabaho nila. Ano po, so maglinis. Ayan, mabilis lang po linisin yan. Ayan, kababaan po ng nyug dito. Hindi nakagandahan, flat lang po yung area niya. Ayan, so hindi lang natin mabiyon ako na mga ka-farm lot, napakaganda po nito pag nalinis. Ayan, kitang-kita mo po yung mga boundary ng property and then yung mga pagitan niya. Ano? So, kulang lang po ito sa linis mga ka-farm lot. Ayan, pag nalinis natin yan, ako na-imagine ko po. Kasi last time, may nabenta po ako same nito na property. Ayan, so ganito rin siya kadumi. Pero kababaan yung nyug. Yun, nung nalinis mga ka-farm lot, napakaganda po ng property. Ayan, kasi kitang-kita mo na yung mga pagitan niya. And then nakagandahan po dito, after natin malinis, pwede nyo po yung alagaan ng baka, kambing. Ayan, para at least mapanatili po natin yung pagiging carabao grass ng property mga ka-farm lot. Ayan, kababaan pa po ng nyug dito. I think it's almost 10 to 15 years pa lang po ito. Ayan, so mga 15 years pa lang po ito, possible. Kababaan pa siya. Ganda. Pasukin po natin yung loob. So yun mga ka-farm lot, sa mga ka-farm lot natin dyan, OFW, na naghahanap ng farm lot na 1 hectare, and baka ito na po yung nahanap nyo. So sukat po nito is 8,000 square meter. Ano? So kulang lang po ito ng 2,000 square meter sa 1 hectare. Ayan. Ayan, so malapit din po ito sa dagat mga ka-farm lot. 30 minutes lang po, 25 to 30 minutes lang po ang distance ito sa dagat ng Kapaluan mga ka-farm lot. So white sand po yan. Ayan, kung mahilig kayo magdagat at may kids po kayo, naku, mag-i-enjoy po yan dito. And then malapit lang po ito sa school ng elementary. Ayan, kung may kids po kayo, pwede rin natin yung enroll. Ayan, 90% flat land po yung area niya mga ka-farm lot. Ayan. Ayan na. So medyo madamo lang talaga. Ayan, kung mahilig ka mag-alaga, magtanim. Mahilig ka magtanim mga ka-farm lot at mag-alaga ng hayop, tamang-tama po ito. Ano? Yan, so pwede tayo magtanim ng fruit bearing trees, kakao, santol, lansones, rambutan. And nakagandahan dito, may kawain po sa loob ng property mga ka-farm lot. Gusto mo magtayo ng kubo or house, nunod na po natin bumuli ng kawayan. Ayan, may kawayan na sa loob ng property, kaya kung gusto mo magtayo ng bahay na kawayan or kubo, ayan, tamang-tama po ito.
Yan, marami pong kawayan sa loob ng property. Yan, kung gusto mo naman mag-alaga ng hayop, pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing, baboy, pwede rin. Sa baboy po, at least 20 to 30 heads, pwede yan. 50 to 100, mga 100 po pataas, so need na po natin yung zoning permit mga ka-farmlat. Ayan. And then, pagbabawalan na po tayo if 100 heads pataas kasi po yung properties, ecotourism din po ito. Itong lugar na to kasi malapit po sa dagat. Ayan, if i-search nyo po, Tabansak, and then Barangay Tabansak, yung karatig po niya sa Barangay Kapaluan. Ayan, so yun po yung dikit sa dagat mga ka-farmlat. Ayan. Napakaganda po ng dagat dito. Ang nakagandahan dito, if mabili natin yung property at may kayo magdagat, napakarami pong pwedeng puntahan. Dito kasi kung papansin nyo po sa Google Map, palibot po ito dagat. Ayan, ang Calawag, Quezon. So marami po dito pwedeng puntahan. And then kung familiar po kayo sa sikat na dinadayo sa Calawag, yan po, Pulong Pasig. Pulong Pasig, White Sandbar mga ka-farmlat. Ayan, isa po yung dinadayo dito sa Calawag. White Sand po yan at same po ng Boracay yung buhangin dyan mga ka-farmlat. Same ng Palawan. Napakaganda po niyan. Pwede nyo rin pong i-search sa Google Map, sa Facebook mga ka-farmlat. Lalabas po yan. Pulong Pasig, Calawag, Quezon. Ayan, so nasa gitna po yan ng dagat. So isla po yan. White Sand mga ka-farmlat. Napakaganda. Ayan. Kung ang hanap po retirement plan, at the same time investment na rin. So napakaganda investment po ng property kasi yearly nagtataas po ang value niyan. Lalo na po if nagkakaroon ng development sa lugar, So tama po niya ito. Tapos sa likod dito mga ka-farmlat, may binibenta po din ng 3 hectare farmlat. Ayan, so pupuntahan din po natin. Inner lot po siya, pero nyugan din po, same din po nito. Ayan. So dala pa ba yan kaya ton? Ito na yung 3 hektarya. Ito na yung 3. Wala doon, parito. Okay, so magkadikit lang Ito dala na yan. Kabila. Ayan, so bali nandito po tayo ngayon sa 3 hectare farmlet naman mga ka-farmlet. Ayan. So magkaratig lang po ito. Ang kagandahan dito mga ka-farmlet, if bibilhin natin yung 3 hectare, bilhin na rin natin yung frontage niya, yung 8,000 square meter para at least tabing kalsada po yung property mo, So kasi po ito inner lot. Yung 8,000 naman po square meter is yun po yung front, bali tabing kalsada po yan. Kaya kung bibilhin natin yung harap and then yung likod, so magiging isa po yung property mo, magkakaroon ka ng access sa likod, sa likod yung likod ng property. Ayan. So plotted din po ito mga ka-farmlat, almost 90%. Flat land po yung area niya. Yan, lahat ng matataas niyo. Sa atin. Ayan, may malaking puno po ng mangga sa loob ng property. Ayan, ito may kawayan din. Ayan. Yung nyugan mga ka-farmlat. Sa nyug po nito, I think ito po ay 3 hectare. Ang 1 hectare mga ka-farmlat pag puno ng talim na nyug, so nagkakaroon po yan ng 250 to 300 kapuno ng nyug. Bali puno naman po ito, yun nga lang po, kung mapapansin nyo medyo madalang sa part na to kasi matataas na po yung puno niya for clearing niya. So gawin na lang natin 200 per hectare, so 600 kapuno po ito ng nyug more or less. Ayan, wala na tayong mapagtanungan, so estimate na lang natin. Ayan, estimate po natin yung 600 kapuno ng nyug more or less mga ka-farmlat. Napakaganda din po nito, flat land. Ayan, so ganda. Kung mahilig ka magtanim mga ka-farmlat, ayan, tama po ito. Then pwede tayo mag-alaga ng hayop. So sa baka, tama po ito mga ka-farmlat. Pag nalinis natin yan, pwede tayo mag-alaga ng baka, para maging ganito po yung lupa niya. Carabao grass, napakaganda po ng property pag ganito ang lupa. Anda mo, ayan. So Carabao grass po ito. Yan. So ito medyo madala ang nyug niya. Tingnan kasi matataas na po for clearing na. Kaya pwede natin gawin dyan, i-clearing yung property. So pwede po natin taniman ng nyug ulit or taniman po natin ng pork bearing trees. So pwede natin taniman ng kakao, santol, lansones, rambutan. Marami po tayong pwedeng gawin. Ayan. So maganda po yung tanim nyo is crafted mga ka-farmlat. Ayan. Kasi 3 to 5 years namumunga na po. Ayan. So dito medyo madalang yung nyog niya mga ka-farmlat, medyo upland na po ito. Dala pa to kaya ton. Ayan.
1,000,000 na per hectare. Ayan. Balik naman mga ka-farmlet ay binibenta rin, kaya lang medyo mataas na. 1,000,000 na po per hectare. Ayan yung part na yan, pero maganda. Maganda siya. Kaya lang hindi na natin kukunin. Kasi medyo mataas na. Dito lang. Hanggang dyan lang. Anong sukat yan kaya ton? Parang may git lang walang ito. Mahigit 2 hektare tapos 1M na per hectare. Okay. So baka naman mababawasan pa natin. Yan o, ganda-ganda ninyo pag Ganda rin. pababaan. So yun mga ka-farmlet, 1M daw per hectare nito. Ayan, so baka mababawasan pa natin ano. Ayan. So 2 hectare to, kaya ito na no? Ayan. So maganda rin po ito, magkakadikit lang. Ayan. Ito, malaki ito. Ano ito? So yun mga ka-farmlet, baka matatawaran natin na at least 1.5. Oo. Ano? So yun, pipilitin natin, pipigil natin seller. Ayan, so ganda. Platted po itong area na ito mga ka-farmlet. Ayan. And then kababaan pa rin po ng nyog. Almost 90%. Flat po itong property na to. 80 to 90% mga ka-farmlet. Ayan, so 1M daw po per hectare. Tatawaran natin. Baka kaya natin makuha na at least 1.5 ano po. So maganda naman po yung property. And then if i-develop yung daan, so possible naman po na makapasok ang sasakyan ano. Bali ito po yung kalsada niya. From Barangay Road. Yan. So pasok naman po ang 4 wheels dito mga ka-farmlet. Yan. Bali ito po yung daan niya. So pasok naman po ang 4 wheels ano. So i-develop lang. Ubuan ako ha. Oh yan, ganda. Kababaan ng nyug po nito. Wow. May nasa lubong agad sa atin. So yun mga ka-farmlet, bali 3 property po ito. Yung front niya is 8,000 square meter and then yung second lot is 3 hectare. And then ito po yung third lot is 2 hectare po ano. Ayan, so ilalagay ko na lang din po yung price niya sa description ano, kasi subukan pa nating usapin yung seller kung kaya pang ibaba. Ayan, so ilalagay ko na lang po sa description ng video. Ayan, may bahay na rin po dito. May kapitbahay na tayo if ever mga ka-farmlet. Kaya hindi rin po liblib yung lugar niya no. Ayan, then malapit lang po ito sa school. And then from National mga ka-farmlet, may distance po ito na almost 50 minutes to 1 hour ano po from National Highway. And then sa town proper naman po, may distance po ito mula National na 30 minutes po ano. Ayan, so may fish pan pero hindi na po ito kasama mga ka-farmlet. Ito lang po upland niya. Ayan. So yun mga ka-farmlet, if interested kayo, message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, so sasagot naman po tayo. Then pa-subscribe na rin po si GR Farmlet. Yan. So yan, pa-support na rin po bago nating kaibigan na nagsisimula pa lang din mag-vlog. Ayan. So ngayon pa lang po siya nag-start mag-vlog pero nag-start po siya sa real estate last 2022.